Today is the continuation of the yesterday's gospel reading. We have heard the encounter between Jesus and the rich young man. Ang pagkikipagsalamuhan ni Jesus sa isang batang mayamang lalaki. We have heard Jesus instructing the rich young man, keep the commandments, sell what you have, and give to the poor. Then come, follow me. Nagtapos ang ating mabuting balita kahapon sa reaksyon ng rich young man, which is, he went away sad, for he had many possessions. Umuwi siyang malungkot dahil marami siyang ari-arian. In our gospel reading today, Jesus responded to that reaction of the rich young man. He said, "It is easier for a camel to pass through the eye of the needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." Mas madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Bakit sinabi ito ni Jesus? This goes to historical background. Sa panahon nila Jesus, ang Israel ay napapalibutan ng dingding. Parang isang bahay na may dingding at may isang gate para hindi mapasukan ng kaaway o para hindi rin mapasukan ng magnanakaw. Kapag gabi, parang tayo sa ating mga bahay, sinasara natin ang mga gates natin para hindi pumasok ang mga magnanakaw o hindi para makagat yung mga tao sa labas ng mga aso natin. Kapag ang mga manlalakbay galing sa labas ay patungong Jerusalem, automatic sa gabi, ang gate ay nakasara. So saan sila dadaan? Merong isang tinatawag na isang lugar ay passing to the eye of the needle. Papasok ang mga manlalakbay kasama ang mga bitbit nilang kamelyo bilang transportasyon sa butas na iyon. Ngunit, isa sa mga pinakapartikular na detail para makapasok sa butas na ito, sa daanan na ito, ikaw lang ang pwedeng pumasok na walang bitbit na gamit. You will just enter on your own. Yung mga gamit mo ay iiwan sa labas, ikaw lang ang papasok. Katulad din ng kamelyo na may bitbit na maraming gamit nung naglakbay sila ng kasama niyang maestro. Kumbaga nga sa saliwikain natin mga Pilipino, papasok ka talaga sa butas ng karayom. Leaving everything behind. Ikaw lang. So what does the Lord teach us today? One word, detachment. Katulad ng kamelyo na papasok sa butas ng karayom, walang bitbit, walang dalang gamit. Nawa, ganun din tayo, mga kapatid kay Kristo. We let go everything and we let God. Handang iwan ang lahat, makapasok lang sa kaharian ng Diyos. Dear brothers and sisters, our possessions should not possess us. Our possessions should not possess us. Hindi masamang maging mayaman, pero masama ang magmahal lang sa kayamanan ng mundo. Be like the camel. Maging kamelyo, mga kapatid kay Kristo. Handang iwan ang lahat in order to enter the eye of the needle. Maging katulad ng kamelyo, iiwan ng lahat, makasunod lang kay Kristo. Amen.